Simple lang ang gusto ko. Sabi niya, malamig pero parang may bigat sa bawat salita. Sumama ka sa akin. Magpanggap ka na akin sa loob ng 3 buwan. Kahit saan ako pumunta, dapat nandoon ka. Huminto siya sandali, saka nagpatuloy. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto ko lang ng kasama. Yung taong hindi nagtatanong kung bakit ako ganito. Doon ko unti-unting naintindihan. Hindi niya ako ginawang banta o pinilit para sa pera. Parang gusto niya may taong mananatili sa tabi niya sa katahimikan niya kahit hindi niya masabi ng diretso. At sa isang iglap, naramdaman ko na parang hindi na ito simpleng blackmail. Parang may kung anong tali na dahan-dahang bumabalot sa buhay ko. Hindi masakit, pero hindi ko rin kayang basta-basta alisin. Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-desires. Narito na naman tayo sa M2M Desires, ang inyong takbuhan para sa mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga sikretong pilit nating itinatago. Ako ang inyong narrator, si Kuya Will, handang ihatid kayo sa mundo ng ating bida at ang kanyang makulay na karanasan. Bago natin tuluyang simulan ang ating kwento, huwag niyo munang kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin niyo rin ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Ang inyong suporta ay mahalaga para sa atin. Gusto ko ring bigyan ng isang malaking shoutout ang isa sa ating tapat na mga tagapakinig, si Carlos Bautista mula sa Pampanga. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta sa M2M Desires. Sana ay magustuhan mo ang kwento natin ngayong gabi. Sige, tara, simulan na natin ang kwento. Magandang gabi sa iyo, Kuya Will, at sa lahat ng nakikinig. Jason ang tawag nila sa akin. Sa universidad, ako yung laging nasa spotlight, star player sa basketball team, laging inaasahan sa bawat laro. Pero ang hindi nila alam, bawat ngiti ko sa court, may kaakibat na bigat sa labas ng laro. Para matustusan ang maintenance ng tatay ko at mabayaran ang mga utang na iniwan niya sa amin, napipilitan akong sumali sa mga illegal na betting fight sa mga abandonadong warehouse malapit sa pier. Hindi ito malaorganisadong sindikato, kundi mga simpleng pustahan lang ng mga tambay at ilang grupong naghahanap ng kasiyahan sa gulo. Pero sapat na yon para masira ang scholarship ko kapag nalaman ng school. Isang gabi, pagkatapos ng laro, naiwan akong mag-isa sa locker room. Tahimik, parang pati ilaw ay pagod na rin. Doon ko narinig yung mahinang pag-click ng lock ng pinto. Paglingon ko, nandoon si Renzo. Si Renzo, student council president, kilala sa pagiging perpekto sa lahat ng bagay at laging mailap sa tao. Hindi siya dapat nasa ganung oras at lugar. Nakasandal siya sa pintong bakal, hawak ang phone niya. May pinapanood siyang video. Jason Valerias, sabi niya, malamig pero parang may bigat sa bawat salita. Akala ko ba injury sa practice yung sugat mo sa panga? Iba yung nakita ko sa video na to. Galing sa kaibigan ko sa pier. Bigla akong nanlamig. Ipinakita niya sa akin yung video. Ako yon. Bugbog, duguan, nakikipagsapakan kapalit ng ilang libong piso. Sayang ang scholarship, di ba? Pati tiwala ng coach mo. Dagdag niya. Parang mas pinipiga palalo yung dibdib ko. Lumapit ako sa kanya, hindi ko na alam kung galit ba o takot. Parang gusto ko siyang sugurin. Pero bago pa ako makagalaw, ngumisi lang siya na parang alam na niya lahat ng pwede kong gawin. Simple lang ang gusto ko, sabi niya. Sumama ka sa akin. Magpanggap ka na akin sa loob ng 3 buwan. Kahit saan ako pumunta, dapat nandoon ka. Huminto siya sandali, saka nagpatuloy. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto ko lang ng kasama. Yung taong hindi nagtatanong kung bakit ako ganito.
Doon ko unti-unting naintindihan. Hindi niya ako ginawang banta o pinilit para perahan. Parang gusto niya may taong sasalo sa kanya, sa katahimikan niya, kahit hindi niya masabi ng diretso. At sa isang iglap, naramdaman ko na parang hindi na ito simpleng blackmail. Parang may kung anong tali na dahan-dahang bumabalot sa buhay ko. Hindi masakit pero hindi ko rin kayang basta-basta alisin. Nagsimula na yung 3 buwang kasunduan namin. Sa harap ng iba, si Renzo yung tipo ng ideal partner. Yung tipong perfect sa paningin ng lahat. Dinadalhan niya ako ng pagkain sa practice, nanonood siya ng bawat laro ko, at lagi siyang dikit sa akin sa quadrangle. Para kaming eksena sa pelikula na kinikilig ang lahat. Iniisip ng mga tao, parang modernong fairy tale kami. Pero para sa akin, ibang kwento ang nasa likod nun. Bawat hawak niya sa akin, parang hindi lambing, kundi paalala na kaya niya akong hawakan sa leeg kahit anong oras. Huwag kang masyadong matigas, Jason. Ngumiti ka naman kahit pilit. Bulong niya habang nakayakap siya mula sa likod ko, habang nakatingin yung mga teammates ko. Pinipilit ko lang lunukin yung pride ko. Kasi alam ko, isang pindot lang niya sa phone niya, pwede niyang tapusin lahat ng pangarap ko. Pero habang tumatagal, napapansin ko rin yung mga sandali na kaming dalawa lang. Sa bawat dinner na kailangan naming magkasama, napapansin ko yung cellphone niya na paulit-ulit na nagbi-vibrate. Mga message na hindi niya sinasagot. Galing sa tatay niya, puro tungkol sa grades, negosyo, at responsibilidad. Isang gabi, nakita ko siyang nakatitig lang sa phone niya. Blangko yung mukha niya, habang binabasa yung mahabang sermon mula sa magulang niya. Bakit hindi mo sagutin? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Hindi yung tingin na nakakatakot o mataas, kundi yung tingin ng taong parang pagod na. Dahil para sa kanila gamit lang ako, sabi niya. Parang extension lang ng kumpanya. Doon, bigla akong natahimik. Parang unti-unting bumabagsak yung galit ko sa kanya. Kasi narealize ko, kahit mayaman siya at kontrolado niya yung mundo sa school, mas kulong pa rin siya kaysa sa akin. Ako, lumalaban para sa pera na may dugo. Pero siya, lumalaban para lang maramdaman niyang tao pa rin siya. Dinala ko ni Renzo sa condo unit niya. Malaki, malamig, at halos puro marmol at mamahaling gamit ang nasa paligid. Mukha siyang perpektong lugar sa paningin ng iba, pero para sa akin, nakakabingi yung katahimikan. Parang kahit ingay ng mundo, hindi makapasok doon. Doon ko mas nakita kung gaano kabigat yung dinadala niya. Isang gabi, narinig ko siyang kausap ang tatay niya sa speakerphone. Hindi ko man lang kailangan makinig ng mabuti kasi bawat salita ng tatay niya parang latay na diretso sa kanya. Puro puna, puro panunumbat. Lahat ng mali niya sa student council, pati sa internship, binibilang isa-isa na parang hindi tao yung kausap. Pagkatapos ng tawag, tumahimik yung buong lugar. Nakatayo lang si Renzo sa gitna ng sala, nakatulala. Parang nawawala siya sa sarili niyang mundo. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Hanggang sa dahan-dahan siyang lumapit sa akin at bigla na lang akong niyakap ng mahigpitin. Ramdam ko yung panginginig ng balikat niya, parang pilit niyang pinipigilan yung lahat ng gusto niyang ilabas. Basahan mo na lang ako, Jason. Bulong niya. Kahit ano, gusto ko lang marinig boses mo para hindi ko marinig yung boses nila sa utak ko. Tumahimik ako saglit. Kinuha ko yung isang textbook na nasa mesa. Tapos umupo ako sa sofa. Nagsimula akong magbasa kahit hindi ko alam kung bakit yun ang ginagawa ko. Habang nagbabasa ako,
Naramdaman ko na lang na humiga siya sa lap ko. Hindi siya nagsalita ulit hanggang sa makatulog siya habang nagsasalita ako. Pinagmasdan ko siya. Yung lalaking akala ng lahat perpekto. Yung laging maayos, laging kontrolado, laging mataas tingnan. Pero sa harap ko ngayon, parang simpleng tao lang na pagod na sa mundo niya. Doon ko naramdaman na parang hindi na ito simpleng blackmail. Parang unti-unti, nagiging totoo siya sa harap ko. Kahit sa paraan na hindi niya sinasadya. Dahan-dahan kong inayos yung buhok niya. Wala yun sa kasunduan namin, pero kusa kong ginawa. At habang ginagawa ko yun, pumasok sa isip ko na pareho lang pala kaming sugatan. Magkaiba lang ng dahilan. Ako, lumalaban para sa pamilya ko kahit puro bigat. Siya, lumalaban para sa pangalan niya kahit nauubos na siya. Sa gabing iyon, hindi na lang ako basta hawak niya. Naging saksi na rin ako sa sugat na matagal na niyang itinatago sa lahat. Isang gabing maulan, nasa kondo kami ni Renzo. Tahimik lang yung paligid, tanging tunog ng ulan na tumatama sa salamin ang naririnig. Nandoon siya sa sahig, nakaupo, may hawak na baso ng alak. Nakatitig lang siya sa ulan na parang may hinahanap sa likod nun. Malungkot yung aura niya. Ibang-iba sa Renzo na laging kontrolado. Doon ko naisip, eto na sana yung chance ko. Nasa counter yung phone niya. Nakabukas. Walang password. Sobrang dali. Isang galaw lang, makikita ko yung video ng boxing ko at mabubura ko na lahat. Tapos, pwede na akong umalis. Pwede na akong maging malaya. Humakbang ako palapit. Ramdam ko yung tibok ng puso ko mabilis. Halo ng kaba at excitement. Parang gusto ko nang tapusin lahat ng bigat na dala ko. Pero bago pa man dumampi yung kamay ko sa phone, narinig ko siya. Mahina lang. Jason, wag mo rin akong iiwan. Natigilan ako. Pagtingin ko sa kanya, nakayuko siya. Tapos, unti-unti, tumulo yung luha niya. Parang hindi niya na kayang itago lahat. Ang hirap mag-isa, Jason, sabi niya. Ang hirap na lahat ng tao may kailangan sa akin pero walang gustong makinig sa akin. Parang biglang bumagal yung mundo. Nandun pa rin yung phone. Nandun pa rin yung chance ko para tumakas. Pero bakit ganun? Parang biglang mabigat yung kamay ko. Dapat kunin ko na. Dapat tapusin ko na. Pero hindi ko magawa. Sa halip na hawakan yung phone, lumapit ako sa kanya at umupo sa sahig, tabi niya. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako aalis hanggat hindi patapos yung 3 buwan, sabi ko. Nagulat siya. Para siyang hindi makapaniwala. Tapos unti-unti, nakita ko yung konting ginhawa sa mukha niya. Parang may gumaan kahit papaano. Sa gabing iyon, na-realize ko na yung kalayaan na hinahanap ko. Hindi pala nakasalalay sa pagbura ng video o pagtakas, kundi sa pag-intindi sa taong nasa harap ko. At sa unang pagkakataon, imbes na tumakbo ako palayo, pinili kong manatili. Hindi bilang biktima, hindi bilang hawak, kundi bilang isang taong kahit papaano, naiintindihan na rin yung isa pang taong unti-unting nauupo sa katahimikan. Dumating yung huling laro ng semifinals. Sobrang bigat ng pressure. Alam ng lahat na ito na yung last chance ko para mapansin ng mga pro scouts. Parang bawat galaw ko sa court, may nakatutok na mata. Sa gitna ng mainit na laban, habang sinusubukan kong kumuha ng rebound, nabangga ako sa ere ng kalaban. Nawalan ako ng balance. Bumagsak ako ng patihaya sa hardwood floor. Isang malakas na tunog ng bagsak ang umalingaw-ngaw sa arena. Tapos biglang natahimik lahat. Parang huminto yung mundo sa isang iglap. Nagdidilim yung paningin ko. Pero bago pa man ako tuluyang mawalan ng malay, may narinig akong boses. Jason,
Jason, tumingin ka sa akin. Si Renzo. Hindi siya dapat nandoon. Hindi siya dapat lumalapit sa court. Pero nandun siya, nakaluhod sa tabi ko. Hindi na iniintindi yung kameras at mga tao sa paligid. Parang wala siyang pakialam kung sino ang nakakakita. Pagdilat ko, ospital na. Puting kisame. Amoy disinfectant. Yung tahimik na nakakabingi. Sa tabi ko, si Renzo. Gusot yung suit niya. Halatang pagod na pagod. Parang hindi siya natulog. Parang buong gabi siyang nakabantay lang. Tanga mo talaga, Jason. Sabi niya, halong galit at kaba. Sabi ko sa'yo, mag-iingat ka. Hawak niya yung kamay ko habang nagsasalita siya. Ngumiti ako ng pilit kahit masakit yung likod ko. Bakit ka pa nag-aabala? Biro ko. Sayang image mo. Umiling siya. Tapos, dahan-dahan niyang isinubsob yung ulo niya sa kamay ko na hawak niya. Hindi na mahalaga yung image, sabi niya, mahina. Natakot akong mawala ka. Sa sandaling iyon, naramdaman ko yung init ng luha niya sa kamay ko. Parang sunog na hindi masakit sa balat pero dumidikit sa puso. Doon ko na-realize, Kuya Will, yung lahat ng pagpapanggap namin, unti-unti nang nagiging totoo. Yung kasunduan na akala naming laro lang, naging totoo na. At yung takot niya, pareho pala ng takot ko. Yung takot na pag natapos na yung lahat, babalik kami sa dati, magkahiwalay. Parang dalawang taong sanay na sa dilim, tapos biglang matatakot kapag may liwanag na silang nakita. Pagkalabas ko ng ospital, dinala niya ako ulit sa kondo niya para doon ako mag-recover. Pero habang lumilipas yung mga araw, mas lalong nagiging mahirap itago yung nararamdaman namin. Parang kahit anong pilit naming ayusin yung distance, kusa na siyang nawawala. Isang gabi, tinutulungan niya akong maglakad papunta sa sofa. Mabagal yung galaw ko, may kirot pa rin yung katawan ko. Bigla kaming nagkatitigan. Parang huminto yung oras. Dapat tinutulak kita palayo, Renzo, sabi ko. Dapat galit ako sa'yo sa lahat ng ginawa mo. Tahimik lang siya sandali. Alam ko, sagot niya. Mahina ang boses, pero diretso yung tingin niya sa akin. Pero bakit habang mas lumalapit ka, mas ayokong lumayo? Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung tama pa ba to. Pero bago pa ako makapag-isip ng maayos, siya na yung lumapit. Isinandal niya ako sa pader. Halos wala nang pagitan sa amin. Ramdam ko yung init ng hininga niya. Parang apoy na hindi nasusunog pero nakakaistorbo ng isip. May konting takot sa mata niya. Parang natatakot siyang baka itulak ko siya. Pero hindi ko siya itinulak. Ako pa yung unang gumalaw. Hinalikan ko siya. Hindi siya halik para sa kahit sino. Hindi para sa laro. Hindi para sa harap ng tao. Para lang sa amin. Isang halik na parang punong-puno ng lahat ng hindi namin nasabi. Sorry, pagod, galit, at yung matagal nang kinikimkim na gusto naming itago. Una, ramdam ko yung panginginig ng labi niya. Parang hindi niya inaasahan. Pero kalaunan, bumigay din siya. Hinawakan ko siya ng mahigpit, nakapulupot yung mga braso ko sa leeg niya, parang ayaw ko na siyang bitawan. Hinayaan ko lang na yung mga galaw niya burahin yung sakit na dala ko noon. Sa gabing iyon, Kuya Will, parang sabay naming isinuko lahat. Yung pride namin, yung blackmail, yung mga pader na ginawa namin para hindi masaktan. Hindi na ito tungkol sa kontrol. Hindi na ito tungkol sa laban. Kundi dalawang taong pagod na sa pagpapanggap tapos sa gitna ng lahat ng gulo. May nakita kaming totoo. Sa dilim ng kwarto niya, yung mga salitang akin ka at sayo ako, naging totoo kahit hindi namin planado. At sa unang pagkakataon, hindi ko na naramdaman na kailangan ko pang tumakbo. Kasi sa piling niya, parang sa wakas, nakauwi na ako. Pero gaya ng inaasahan, hindi naging madali lahat.
biglang pumutok yung balita tungkol sa pagsali ko sa local illegal na betting fights. May nakakita ng lumang record, tapos kumalat sa internet. Parang apoy na kumalat sa tuyong papel. Isang iglap lang, nagbago yung tingin ng mga tao sa akin. Mula sa star player, naging kontrobersyal na pangalan. Yung career ko, biglang nanganganib. Yung pangarap ko na makapasok sa Pro League, parang unti-unting nawawala sa harap ko. Wala na ako, Renzo, sabi ko habang nakatingin sa mga balita sa phone. Sabi ko naman sa'yo, madadamay ka lang sa akin. Pero hindi siya umatras. Sa harap pa ng tatay niya na halos sumasabog sa inis dahil sa iskandalo, nanindigan si Renzo. Gagawin ko lahat para hindi ka mawala sa akin. Sabi niya sa akin, hindi kita pababayaan, Jason. Tapos iniwan niya ako sandali at humarap sa mga opisyal ng unibersidad. Yung mga taong may hawak ng desisyon sa kinabukasan ko. Ginamit niya lahat ng koneksyon niya. Pero hindi para itago yung totoo, kundi para ipaliwanag ako. Yung pinanggalingan ko, yung hirap ng pamilya ko, yung kung paano ako napilitan sa mga laban sa pier. Parang siya yung tumatanggap ng mga tama ng bato na para sana sa akin. Habang mas lumalakas yung batikos sa kanya, mula sa pamilya niya, sa school, at sa mga tao, mas lalo niyang hinahawakan yung kamay ko. Parang kahit unti-unti siyang binabato ng mundo, ayaw niya pa rin akong bitawan. Doon ko na-realize, yung taong dati, ginamit yung sikreto ko para kontrolin ako. Siya na rin yung taong handang sirain yung sarili niyang pangalan para lang hindi ako mawala. Sa harap ng meeting ng school administrators at board, hindi siya natakot. Diretso niyang sinabi na nandoon siya para sa akin. Para akong biglang nawalan ng hangin sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng totoo. Doon ko napatunayan na yung nararamdaman niya, totoo na. Mas matibay pa kaysa sa blackmail. Mas matibay pa kaysa sa kasunduan namin. Sa gitna ng gulo, siya yung naging kalasag ko. Yung taong sumalo sa lahat ng gustong bumagsak sa akin. Kahit siya mismo nadadamay. Lumipas ang 3 buwan, natapos na yung orihinal naming kasunduan. Wala na yung video, wala na yung banta, at unti-unti, nalilinis na rin yung pangalan ko dahil sa tulong ni Renzo. Pero kahit tapos na lahat, heto pa rin kami, nakatayo sa labas ng locker room. Yung lugar kung saan nagsimula yung lahat. Tahimik lang siya, parang mabigat yung hangin sa pagitan namin. Malaya ka na, sabi ni Renzo habang nakatingin sa sahig. Pwede ka nang umalis kung gusto mo. Halata sa boses niya yung lungkot, kahit pilit niyang itinatago. Tiningnan ko siya. Yung lalaking dati, akala ko, kalaban ko, pero siya rin pala yung dumamay sa akin noong bumagsak ako. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko yung kamay niya. Hindi ko na gusto na matapos to, Renzo. Sabi ko, pwede bang hindi na tayo bumalik sa dati? Pwede bang ganito na lang tayo? Yung totoo na. Natigilan siya. Tapos bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Sa yakap na yon, ramdam ko yung bigat na unti-unting nawawala sa kanya. Parang sa unang pagkakataon, huminga siya ng maayos. Wala na yung takot. Wala na yung kontrol. Basta kami na lang. Hindi na mahalaga kung paano kami nagsimula, kung saan kami nanggaling, kung anong sinabi ng mundo. Ang mahalaga, pinili naming magpatuloy. Hindi na kami kailangang magpanggap sa harap ng iba. Kasi sapat na alam naming dalawa yung totoo. Yung batang galing sa pier at yung anak ng unibersidad. Parang naiwan na sa likod. Ang natira na lang ay kami, si Jason at si Renzo. 2 taong naghahanap ng kalayaan sa gitna ng lahat ng anino. At sa wakas, yung locker room na dati simbolo ng pagkakakulong, naging paalala na minsan sa pinakamasikip na lugar,
doon ka pa makakahanap ng totoong laya. Maraming salamat Kuya Will sa pagbahagi ng kwento ko. At diyan nagtatapos ang liham ni Jason. Isang kwentong nagsimula sa isang madilim na locker room, ngunit nagtapos sa paghanap ng tunay na liwanag at kalayaan. Alam niyo mga ka-desires, habang binabasa ko ang sulat ni Jason, hindi ko mapigilang mapabilib. Jason, bilib ako sa iyo dahil pinili mong unawain ang taong nasa likod ng blackmail. Minsan, ang mga taong akala natin ay kumokontrol sa atin ay sila rin pala ang mas nakakulong sa sarili nilang mga pader. Ang payo ko sa iyo, Jason, at kay Renzo, itayo nyo ang relasyong ito nang wala ng takot. Napatunayan nyo na sa gitna ng gulo at iskandalo, kayo ang naging kalasag ng isa't isa. Ang aral dito, hindi sukatan ng yaman o kasikatan sa tunay na kaligayahan. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang taong makikinig sa ating katahimikan at mananatili sa tabi natin kapag tayo ay pagod na. Tunay na laya ang magmahal ng walang pagpapanggap. Kayo, mga ka-desires, anong masasabi nyo sa naging desisyon niyang manatili kahit tapos na ang kasunduan? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Renzo, handa ba kayong isakripisyo ang inyong pangalan para sa taong mahal nyo? I-comment nyo ang inyong mga payo at saloobin sa baba. Gusto naming marinig ang inyong boses. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa gabing ito. Huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-click ang notification bell para hindi ma-miss ang susunod nating confession. Muli, ito ang inyong lingkod, Kuya Will. Hanggang sa muli nating kwentuhan dito sa M2M Desires. Magandang gabi sa inyong lahat.